So ayan na, mega love shoutout po sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, good evening. So meron lang akong gustong reaction patungkol nga dito sa isang kongresista. Alam ko naman na kilalang kilala nyo ito. Noon pa man hanggang ngayon, nagulat lang ako, nag-ibang ihip ng hangin eh. Sa bagay, meron nga tayong kasabihan na kung sino yung nasa power, yun yung kakampihan mo. Kasi pag wala sa power, mahirap kumampi eh. So, ito, merong isang so ito nga, merong isang kongresista. Alam ko naman po kung sino, alam nyo na po kung sino. Minsan kasi umaabante siya, minsan umaatras. Ibig sabihin, sa madaling salita, abante. Tinawag kasi niya na anay daw si Yorme. Actually, meron akong video yung ipapanood sa inyo na tinawag niya na anay daw si Yorme na sisira sa Maynila. Actually, para sa akin, mas tanggap ko pa yung anay eh. Alam niyo ibig sabihin? Kasi kapag magtayo ka kasi ng isang proyekto, tapos ang gamit mo is puno ng niyog, or yung substandard, parang ganon. So, kapag kinagat ng anay yan, nasisira talaga. Pero kapag magtayo ka ng isang proyekto, tapos maganda ang quality ng isang bagay na ilalagay mo doon, hindi tinatabla ng anay. Diba? Pero kung substandard puro ang ginagamit mo, talagang pag kinagat ng anay yan, masisira. Diba? So, kaya nga, bakit takot na takot kayo kapag ang isang bagay, or halimbawa nagtayo ka ng bahay, no? Bakit takot na takot kayo sa anay? Huwag kayong matakot sa anay kung ang bahay na pinatayo mo, maganda ang pundasyon. Pero kung putyo-putyo ang pinatayo mong bahay, talagang kakain ng anay yan. Diba? Parang pamilya lang yan eh. Sa pamilya kasi, kapag hindi magkakasundo ang bawat isa, talagang magkakagulo. Diba? Pero pag nagkakasundo, nagtutulungan, pulidong-pulido. Ganon yon. Kaya, huwag kayong matakot sa anay. Ang anay naninira lang yan kapag substandard ang ginagamit mo na materyales. Diba palibhasa kasi puro-puro kayo substandard dyan eh. Kaya talagang kakainin kayo ng anay, sisirain kayo ng anay. Diba kung remember kung hindi dahil kay Yorme, kung hindi ka sasali dyan kung. Remember, isa na lang natira kay Yorme, si Kong Ernix na lang ng District 2, District 1. Kong, District 6, Kong, kumusta ang district mo, Kong? Pagkakaalam ko, Kong, nung nakaraang bagyong Karina, Kong, lagpas liig ko ang tubig ng District 6, Kong. Remember, Kong, I know your place. Kasi kung nung bagyong Karina, Kong, District 6, hanggang liig ko yung tubig ko. Ang dami pang daga lumulutang, Kong. Yes. Diba? So ito po ipapanood ko po sa inyo isang video na tinatawag po ni Congressman na Bini Atras Abante na anay daw si Yorme. Yung quantum namin eh. Kanina, sinigawan mo na si Garma, si Leonardo, kasi nagsisinungaling ang mga Dito po ako ngayon para sabihin sa inyo na ang 6th District ng Maynila ay walang ibang sinusuportahan kundi si Hani at si Yorme. Alam niyo ba yung yung anay saka ubuyog? Anong gusto nyo? Anay o bubuyog? Ulitin ko ha? Anong gusto nyo? Anay o bubuyog? Okay, alam nyo kung bakit? Yung anay, walang ginawa kundi manira. Ulitin ko ha? Yung anay, walang ginawa kundi manira. Ang anay, sisirain ang tahanan ng Maynila. Ang
bubuyog mo ay sumisip-sip ng bulaklak. At pagkatapos niyang sip-sipin ang bulaklak, ay nilalagay niya sa pugyutan, nagiging honey! Honey ng Maynila! Pero, huwag niyong susubukan ang bubuyog. Sapagkat kapag inyong binubog ang bubuyog at kinalit, mangangagat ang bubuyog na yan, mga kaibigan! Diba? Klarong-klaro ninyo, naririnig nyo po. Para sa akin, no, huwag po kayong matakot kung maraming anay. Kasi kung malinis ka lang sa bahay, walang anay. 'Di ba? Talagang dadami po ang anay, lalong-lalo na pag matagal ka na diyan sa serbisyo tapos wala kang ginawa, talagang kakagatin ka ng anay. 'Di ba? Kumbaga kapag bulok na yung puno, either na bulok kasi basa or nabulok kasi kinain ng anay. Ganun lang. Para sa akin, kung ako papipiliin, mas piliin ko po yung bago. 'Di ba? Aanin ko yung bulok, wala namang kwenta na 'yon. Kasi halimbawa, gagawa ka ng bahay, yung haligi mo bulok, malamang tatagilid yung bahay mo, di ba? Kasi bulok na yung haligi eh. Kaya kailangan kapag bulok or luma na, palitan na ng bago, di ba Kong? Hindi na natin kailangan ng mga bulok. Kaya nga kayo inaanay eh, kasi bulok nyo na dyan, tagal nyo na, nabubulok na kayo, di ba? Magpalit-palit din pag may time, Diyos ko. Tagal-tagal na, wala namang nagawa. Nabubulok na nga lang sa industriya ng politika eh. Wala pa rin kwenta. 'Di ba? Mas gustuhin ko pa yung kung ako talaga pa-desisyonin. Kung luma na yung aking bahay, hindi na ako mag-expect na hindi kainin ng anay. Yan bulok na eh. 'Di ba? So pag bulok, ang anay hindi po yan tumitira sa bago. Pangalawa, ang anay hindi po yan tumitira sa simento. Tumitira po yan sa kahoy. Diba? So ngayon, kung ang kahoy doon ay bulok na, talagang kakainin ng anay yan. So pag kinain ng anay yan, palitan na. Diba? Diba Kong? Sa madaling salita, kung matagal ka nang nanungkulan, tapos wala ka namang kwenta, palitan ka na. Ganun lang eh, diba? Ay, Diyos mio, Marimar. Tagal mo nang manungkulan dyan eh. Kakaalam ko, wala namang nangyari. Ano yun? Attendance check lang? Ano, nag-aral ka elementary high school, papasok with attendance, tapos hindi gumagawa ng project, ganun ba yun? Okay, matakot sa anay. Ang anay kasi, hindi naman niya nangangagat kung hindi mo ginagalaw. Ang anay, hindi din niya naninira kung hindi bulok. Eh kung bulok ka, talagang sisirain ka ng anay. Di ba? Ganun lang. Walang kwenta yung bubuyog, pausukan mo lang yun, magsilipara na yan eh. Di ba? At take note na, ang bubuyog nagpo-produce ng honey. Hoy, minsan ang honey hindi yan ni-recommend ng doctors. Kasi ang honey, ang taas po ng diabetic dyan. So mangyari, pag nasubrahan ka sa honey, nagkaka-diabetic ka, mabubulok ka. Di ba? Pausukan mo lang yan. Wala na yung bubuyog na yan. Di ba? Yun lang. Maraming salamat.